Gusto niyo bang ma-achieve ang ganito ka-crispy na pilipit? Tara, gagawa tayo ng ganito ngayon. Ang kailangan lang natin dito ay 1/4 kilo or 1 3/4 cup bread flour or first class flour, 1 teaspoon yeast and then mix natin. Maglagay lang tayo ng butas dito sa gitna. And then saka natin ilalagay ang 1 tablespoon ng sugar, 1 teaspoon salt, 1 teaspoon vanilla, and 2 tablespoon ng oil. Maglagay rin tayo ng 1 piece ng small egg and 1/3 cup water, saka natin tunawin ang asin at asukal. So kapag tunaw na po ang asin at asukal ay saka natin ihalo ang ating flour. Mag-add na rin tayo ng 2 tablespoon ng margarine. So dahil ang margarine po ay medyo maalat, so pwede naman pong hindi na tayo maglagay ng asin. So bali next step naman ay ininid or mamasahin po natin ito ng mga around 10 to 15 minutes. So mano-mano po natin itong mamasahin. Pero kung meron po kayong dough roller, pwede po kayong gumamit ng dough roller. Pero kung wala pong dough roller ay pwede naman pong mano-mano na lang. Para malaman po natin kung okay na po ang ating dough, ay i-window test po natin ito. At kapag hindi na po siya napunit ay pwede na po ang ating dough. And then next step naman ay ikakat po natin ito kung gaano po kalaki ang gusto nyo po sa inyong pilipit. Okay, so next step naman ay pahabain ko po siya ng ganito. So ang purpose nito ay para maging stretchable po siya mamaya kapag papahabain na natin siya at gagawa na tayo ng pilipit. So next step naman ay sasabuyan ko ng flour or pwede na rin margarine or lard or shortening ang ating paglalagyan ng mga pilipit para hindi siya didikit mamaya kapag magpiprito na tayo. Okay, so next step naman ay pahabain lang po natin siya ng ganito. And then i-roll po natin. Tapos ilalak po natin siya ng ganito para pag pinirito natin ay hindi po siya maghihiwalay. So one more time. So pahabain po natin siya ng ganito and then i-roll po natin ng ganyan. Tapos, syempre, ilalak po natin. Alright. So, one more time pa rin. So, ganito lang po ang gagawin natin hanggang sa maging ganito lahat po ng ating mga dough. Okay, so i-rest po natin ito ng mga 1 to 3 hours. Kahit 1 hour ay pwede na. And then, ipa-fry po natin ito sa mahinang apoy lamang po. Yan, para ma-achieve nyo po ang crispy na pilipit ay ang sekreto po talaga nito ay dapat ipa-fry or ipiprito nyo po siya sa mahinang apoy lamang. Huwag nyo pong lalakasan ng apoy dahil ang tendency ay mabilis lang itong mamumula pero ang loob ay malambot pa rin. So, huwag nyo pong madaliin ang pag-fry ng inyong mga pilipit para ma-achieve nyo po ang crispy na pilipit. So, bali dapat po ang pilipit nyo ay dapat brown na brown siya pero hindi naman po talaga sunog. So, ganito lang para talagang crispy po ang inyong pilipit. So, hanguin na po natin ito. And then, next step naman ay gagawa po tayo ng syrup. Gagamit ako dito ng 1/2 cup ng white sugar and 1/8 cup ng tubig. So, haluin ko lamang po ito. And then, saka po natin bubuksan ng apoy. So, pakuluin lang natin ito na yung para mag-bubble lang siya, pero hindi dapat tunaw na tunaw yung ating sugar. So, kumbaga, medyo papalapit na siya doon para maging syrup siya. Pero hindi. Yung tawag dito ay half syrup, parang ganon. And then, saka natin ilagay yung ating mga pilipit and then haluin lang natin ng haluin. So, walang tigil na halo hanggang sa maging ganito po siya. O, diba? Oh, mayroon na tayong crispy pilipit. So, antayin lang natin ito na mag-cool down. And then, kapag ito ay nag-cool down na, so dapat crispy po siya na kagaya nito. O, ayan. Okay. So, ayan. Meron na tayong crispy pilipit. Sana nagustuhan nyo ang recipe na ito. Thank you for watching. Bye!